Inaasahang maiibsan ang problema sa trapiko sa General Santos City. Ito ay sa tulong ng pagbubukas ng naantalang underpass sa lungsod. Problema sa pagbaha, inaasahang matutugunan na rin sa tulong din ng hakbang ng Department of Public Works and Highways. Si Harlem Ferolino ng PIA Socsargen sa sentro ng balita. Matapos ang halos 5 taong pagkaantala, binuksan na sa publiko ang General Santos City Underpass matapos ang inspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon nitong July 29. Dito ay ipinahayag ng kalihim ang panghihinayang sa pagkaantala ng proyekto at ang idinulot nitong abala at pagkalugi sa mga lokal na negosyo, commuter at iba pang mga motorista. Milyong-milyon araw-araw yung nawawagang pondo, nawawagang pera sa economic losses dahil dito sa delay dito sa project. Kaya talagang nung pumunta ako dito at nire-report sa akin to, sabi ko hindi pa pwede. Hindi pa pwede. We have to finish this ASAP. Bagamat hindi pa ganap natapos ang underpass, dahil mayroon pang beautification at iba pang final touches, iniutos ng kalihim na buksan na ito sa publiko sa mismong araw ng kanyang inspeksyon. Ang proyekto ay may kabuuang pondo na higit 700 milyong piso. Ayon sa DPWH, itinayo ang underpass bilang bahagi ng patuloy na urbanisasyon ng General Santos City tugon sa problema sa trapiko at kakulangan sa kapasidad ng mga pangunahing kalsada. Yung maintenance and operation ng pump, tsaka yung maintenance ng underpass, DPWH na ang gagawa ngayon. Hindi na natin ipapasa. It's roughly about 500,000 a month. No, para yung pump kailangan maayos, malinis tayo. Hindi pa rin matatapos ang commitment ni Secretary dito sa atin kasi nga alam naman nila ni Presidente na marami pang project na idadaan dito sa Jetsan at dadalhin dito sa Gensan. Kaya sa lahat-lahat na mga tumulong, sa mga kontraktor, sa mga DPWH natin, kay Secretary, kay Pangulo, and sa lahat-lahat no, na mga opisina na tumulong para matupad ang proyekto nito. Maraming salamat. Samantala, sinimulan na rin ang dredging sa Maca River sa Barangay Labangal, kasunod ng direktiba ni Secretary Dizon na agarang palalimin ang ilog. Layunin nito ang palakihin ang daluyan at pabilisin ang pag-agos ng tubig upang mabawasan ang panganib ng matinding pagbaha tuwing may malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Bukod sa dredging, iniutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkukumpuni sa dike na nasira dahil sa malakas na lindol at mga nagdaang bagyo. Sa pagbubukas ng Gensan Underpass at pagsisimula ng dredging sa Maca River, inaasahang hindi lamang luluwag ang trapiko at bibilis ang kalakalan. Mas mapapalakas din ito ang proteksyon sa buhay at kabuhayan ng mga residenteng matagal nang apektado ng problema sa kalsada at pagbaha. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Ferolino ng Philippine Information Agency, Socsargen.